Isang mapagpalang linggo muli sa mga kapatid. Tayo po isang panibagong linggo ang ating pagdiriwang upang sambahin ng Panginoon. Ngayon po ay araw ng mga tatay. Ating pong binabati ang lahat ng mga magigiting na tatay ng Christ-Centered Life City Church. Sa manda ko kayo naroon, abroad, Pilipinas, at saan pa man. Ako po ay mabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Araw po natin ito sa ako'y tatay din. At hiling natin sa Panginoon na patuloy tayong palakasin, pagpalain upang ating mga hanapbuhay, mga responsibilidad. Mga gawain pang tatay ay ating magampanan. Sa ganun ng ating mga anak ay lumaking mayroong magandang kinabukasan, mayroon tayong legacy iiwan, at magkaroon tayo ng magandang image sa ating mga generation na iiwan. Mapagparang araw sa bawat isa. Sa mga ito ay nais kong ibalita ang isang napagandang balita bagamat napakaraming restriction. Next Sunday, June 21 ay babalik na po ang ating gawain. Praise God. Kaya lang ay napakarami pong mga dapat pong sa katuparan ayon sa hiningi ng batas. Ang mga atin lamang ay maaari lamang po yung mga 20 below, hindi pwede. Yung pong 60 and above, hindi rin pwede. Ang pwede lang natin ay mga, sama na natin yung 20 hanggang 60. Para naman dumami ng konti. At lahat tayo ay magsusuot ng ating pong face mask. Sa ganun ng ating pong mga panuntunan ng batas ay ating pong masunod upang sa ganun hindi tayo masiripan. Ang ating gagawin ay may mga pagpapahayag o reporting sa munisipyo sapagkat kinakailangan i-monitor tayo kung anong ating mga ginagawa, kung tayo sumusunod sa mga palituntunin na sa ganun ng iglesia ay hindi naman mabansyan, so to speak. Kaya kung may mga katanungan pa kami pong mga leaders ay mag-meeting this coming Saturday upang isaayos yung mga adjustment na mga dapat nating gawin. Yung mga pagsundo at iba pa, ngunit ang ating gawain ay resume from 10 to 12. And probably ay baka isang service muna tayo for the meantime. After 2 weeks ay maglalabas ng panibagong bulletin kung mga mga pagbabago pa, and hopefully darating ang panahon, darating ang araw ay magkakaroon ng kalayaan ng lahat, mga kabataan, senior citizen and super senior citizen ay makasama na natin. Magandang araw po sa bawat isa. Pagpalain po ng Diyos ang ating pagsamba sa umagang ito. Nais ko pong dalhin ng mabuting balita ng sa awit 32, 1 hanggang 11. Ito bang sabi ng wikang English sa NIV version. Ito ay isang awit ni David. Blessed is the one whose transgression are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and his spirit is no deceit. When I kept silence, my bones wasted away. Though my groaning all day long, for day and night, your hand was heavy on me. My strength was up as in the heat of the summer. Then I acknowledged my sin to you, and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgive me the guilt of my sin. Therefore, let all the faithful pray to you while you may be found. Surely the rising to the mighty waters will not reach them. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surrounded me with songs of deliverance. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye. Do not be like horse or mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you.
Many are those of the wicked, but the Lord unfailing love surrounds the one who trusts in Him. Rejoice in the Lord and be glad, you righteous. Sing all who are upright in heart. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po yung manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa iyong kapahayagan. Hiling po namin Diyos ang iyong panguna at kapahayagan sa lahat mga kapatid. Pagpalain mo ka ang iyong salita sa araw ito. Sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Ang awit 22 ay isang awit ng paghingi ng tawad. It's a penitence song. Si Haring David ay sumulat ng hindi bababa sa 8 penitence song para lamang ihayag niya yung kanyang seriousness, yung napakalalim na kanyang kalagayan nung siya ay magkasala kay Bathsheba at kay Uriah. Winasak niya ang pamilyang ito. At sapagkat kulang ang mga pananalita upang kanyang sabihin ang kanyang nararamdaman, to express his shame, humiliation, and sorrow, kinakailangan muna ng 8 awit ng paghahayag ng kanyang kasalanan at paghingi ng kapatawaran sa dakilang Diyos na lumikha sa kanya. At sa mga panahon na ito ay naramdaman niya yung madilim, malalim na bahagi ng kanyang buhay. At dahil sa siya ay may takot sa Diyos, nais niyang rebound, magbalik na muli sa kanyang dating kalagayan at makapaglingkod ng tuluyan sa dakilang Diyos. Mga minamahal, ang bawat sa atin na may kanya-kanyang mga flaws, mga weakness na dapat nating i-deal, mga pagkukulang at mga issues ng buhay na dapat natin bigyan ng pagpapalaga sapagkat nating is perfect, so to speak. Kailangan natin ng Diyos, hindi tayo pwedeng tumayo sa ating mga sarili nang hindi kasama siya. Otherwise, ang lahat ng ating mga gagawin ay wala pong kabuluhan. Kaya napakahalaga na tayo po ay magkaroon ng isang kaunawaan ng buhay na labas sa Panginoon ay isang hungkag. Walang kabuluhan. Para mga ipa na tinatangay lamang ng hangin at walang direksyon. At doon tayo po yung naging mga manampalataya, nakita natin yung ganda ng biyaya ng dakilang Diyos. At samantalang tayo naglilingkod, ay dumarating pa rin yung mga kahinaan sapagkat kailangan natin ng isang kalakasan na nagmumula sa Diyos. At dito papasok ang awit 22. Dalawang beses binanggit dito yung salitang blessed, pinagpala sa wikang Tagalog. Nung ito'y basahin ko sa Amplified Bible, ay napakarami at very vivid yung kanya pong paliwanag para lamang makup up yung salitang blessed. Unang sabi rito ay happy, to be envied, spiritual prosperous, with joy and satisfaction, God's favor and salvation, regardless of the outcome. Ang napakaganda yung salitang regardless of the outcome. Tayo po'y pinagpala ng Diyos. Na naman ang mga mangyari sa ating buhay, hindi natin maintindihan. Hindi natin maunawaan. Kulang yung ating kakayahan, yung ating kaalaman upang ipaliwanag ang napakarami mga bagay na nagaganap sa ating buhay. Bakit may COVID? Bakit may mga namamatay ng mga doktor? At iba pa. Samantalang nandun tayo sa mga itong kalagayan, ang Diyos ay nagpapahayag doon sa isang matahimik at mapayapa mga kaparaanan na minsan hindi natin maunawaan ng lubos sapagkat kinikwenta natin sa ating kaisipan yung galaw at dikta ng Diyos sa ating buhay. And yet, ano man na mangyari, sabi doon, pinagpala ka pa rin ng Diyos. At dahil ko i-share sa inyo yung element of blessedness, yung mga sekreto kung paano ang buhay natin ay magiging pinagpala sapagkat ito ang nais ng Diyos sa ating buhay na tayo mabuhay ng may mga pagpapala, hindi swerte kundi pinagpala ng Diyos. Magkaiba yung swerte at yung mapalad. Ang swerte ay nakabase lamang doon sa mga nagaganap sa kanyang kapaligiran na kung siya ay nagtatagumpay, swerte. Ngunit kapag siya natatalo, siya naman ay minamalas.
Ang blessed life ay dumaan man ng anumang mga kakulangan, kawalan, anumang mga negative. May COVID man sa ating buhay, sa ating kapitbahay, at iba pa, still remain the same, that we are blessed by the eyes of God. Ito pa yung ilan sa mga katotohanan dito. Yung element ng blessedness. Number 1, verses 1 to 4. The word is, concentrate yourself. Ang the word concentrate ay, ang ibig sabihin to ay to set apart, to make holy for God's purpose. Ang ibig sabihin ng concentration ay hiniwalay sa marami upang maggamit sa isang tungkulin at layunin na nais ng Diyos sa ating buhay. That is concentrate. Consecrate. At ito ang nais ng Diyos sa mga manampalataya na tayo magkaroon ng buhay na hiwalay. Bagamat tayo nabubuhay sa sanlibutan na ito, ang sabi doon ng First John ay hindi tayo taga-sanlibutan. Ang ating pong citizenship ay makalangit. Ang ating mga kaisipan ay nandoon sa kalangitan. Mga bagay na makalangit, mga bagay na magbibigay ng kaluguran sa dakilang Diyos na lumikha sa atin. Tayo po yung pansamantala lamang sa planetang ito. Hindi po ito ang ating tahanan. Darating ang panahon na tayo po ay uuwi doon sa kung saan ang Diyos ay naroon. At ang sabi ng John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions, and I will go and prepare a place for you. For where am I, there you will be also. Napakaganda naman pangako niyan. At kapag naintindihan natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, wala tayong dapat ipangamba anuman ang mangyayari sa ating kapaligiran. Ang sabi ng Joshua chapter 3 verse 5, consecrate yourself for tomorrow I will show amazing things among you. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, sabihin mo sa mga alagad, sa lahat ng kongregasyon, nabanalin nila ang kanilang mga sarili sapagkat bukas ako'y magpapakahit ng mga kahima-hima mga bagay sa inyong kalagitnaan. At ito ang kanilang pagtawid sa Jordan River. Tayo po may mga tinatawid sa ating buhay. Mga pagsubok na dapat natin mapagtagumpayan. Ano man po ito, hindi ko man alam. Kayo nakabakabatid ng inyo pong kalagayan sa buhay. Mga pangailangan, mga sabi ko kanina, mga flaws, problem, mga unsolved, mga weaknesses, mga bagay na hindi natin lubos na maunawaan, ibigay natin yan sa Panginoon. Cast all your cares upon Him, for He cared for you. At itong nais ng Diyos sa ating buhay, magtiwala ka na may magagawa ng Diyos sapagkat alam niya kanyang ginagawa. Pangalawang bagay na nais kong i-share ay confess your sin to God. 1 John 1:9, sabi doon, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Pahayag sa Diyos, hindi sa pare, hindi sa tao. Tanging sa Diyos sapagkat sa Kanya tayo nagkasala. Nung magkasala si David, sabi niya, nagkasala ako sa Diyos. Samantalang winasap niya ang buhay ni Bathsheba at Uriah. Ang kanyang pagkakasala ay itinuon niya pa rin sa kanyang Diyos na lumikha sa kanya sapagkat alam niya na napakalaking pagkakamali ang kanyang ginawa. Pinapatay niya ang isang inosenteng tao nang dahil lamang sa kanyang kasakiman. Sabi ko nga, nang dahil po doon, 8 awit ang kanyang ginawa. Para lamang yung kanyang humiliation, yung kanyang shame, yung kanyang sorrow ay maibsan at mamuhay siyang muling matuwid sa harapan ng Panginoon. Ang blessed life na tinutukoy dito ay matutukayan po natin kapag tayo ay nag-confess ng ating kasalanan sa Kanya. Tatlong bagay po na napakalaga. Unang-unang sabi doon ay transgression at forgiven. Yung ating mga pagkukulang, mga pagkakamali ay lubos niyang patatuan. As far as from the east to the west, I will forgive your sin. Ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan from the very beginning, from the very start ng ating buhay. Yung ating mga kahinaan, mga weaknesses,
yung ating mga shortcoming, mga imperfection, mga bagay na ginawa natin ng lihim, tago, at sa dilim. Kayang-kayang patawarin yan ng Diyos. Walang malaking kasalanan sa Diyos. Ang lahat ng mga kasalanan ginawa natin kapag pinahayag natin ng buong katapatan, patatawarin tayo ng Diyos. Pangalawa ay, sabi doon ay sins are forgiven. Lahat ng kasalanan ay pinatawad. Pangatlo, sins are covered. Tinakpan yung ating mga kasalanan sapagkat di pa nabubuo ang dugo ng Panginoon. And lastly, spirit has no deceit. Yung ating pong character, yung attitude. Walang pagkukunwari. Maging totoo tayo sa harapan ng Panginoon. Pag totoo tayo sa harapan ng mga tao, wala tayong itinatago at sino man makaharap natin, kaya natin tumingin sa mata. Walang guilty na sa ating konsensya. Alam natin na sa ating puso, alam na niya na wala tayong ginawang kasalanan. We can walk humbly and perfect to the Lord. Kaya naman napakabuti ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay naging mapagbigay. He's a God of second chance. Katulad ng prodigal sons. Pagkatapos niyang mawari sa kanyang sarili na siya nagkamali. Sabi niya, babalik ako sa aking tatay, sa aking ama, at hihingi ako ng tawad. Ito, ang pinakita rito yung dakilang ama na naghihintay sa isang anak na nagkasala. Happy Father's Day sa bawat isa. Ganun po yung damdamin ng tunay na ama. Hindi lamang sa haligi ng tahanan, kundi siya ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa lahat ng kanyang mga anak sa darating pang mga panahon. Kaya pang-apat ay, ang pangatlo ay commune with God. Ang sabi doon sa verse 6 ay, therefore, let the faithful pray to you. Lahat ng mga matatapat, mga manampalataya, mandalangin sa iyo. God required us to pray. Why? For the protection against high water, sabi na sa masusunod. Because God is our hiding place against trouble. He might be able to save us from any distraction, from any troubles, problems, and iniquities in life. Wala po tayong pwedeng ipagmayabang, itago sa harapan ng Panginoon. At tunay ka na, ang Diyos ay naging napakabuti sa lahat ng panahon. From generation to generation. Magmula pa nung tayo po ay ginawa na ng Panginoon, nilalang na ng Panginoon, meron na po siyang plano sa atin. Meron siya mga nakalaan na magagandang bagay na dapat pong mangyari. Kaya kinakailangan tuntunin natin yung mga bagay na ito upang tayo po ay makarating sa kanyang, sa plano ng Diyos sa ating buhay. Pang-apat, controlled by the Creator, verse 8. Sabi po doon, ito po yung aking personal verse na ako po yung personal sa Bible School. Ito po yung verse na binigay sa akin ng Panginoon at ginawa ko po itong very, very personal sa aking buhay. I will instruct you and teach you in the way you shall go. I will guide you with my eyes. Yun po yung sa King James Version. Tatlong bagay po in order for us to be controlled by our Creator. Number one, He will instruct us. During the darkest moment of our life, God will instruct us what to do. God will show signs and wonders. Sometimes we cannot fathom, we cannot understand. Sabi ng Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you did not know, you cannot understand. Kapag tayo dumlog, nanalangin sa Panginoon, may mga bagay na binibigay sa atin na hindi natin labas maunawaan. Marami tayong marahil hiningi sa Kanya na hindi niya binigay, pero mas marami po siyang binigay na hindi natin hiningi. Ang mga bagay nito ay hindi kayang bilangin ng ating mga daliri sapagkat lubang napakarami. May mga bagay na hindi natin inaasahan na bigla na lamang darating. May mga panahon na nagkukulang tayo and yet at the end of the day makikita natin yung galaw ng kanyang kamay. Humihipo siya ng mga tao
upang yung ating mga pangailangan ay Kanyang tugunin. Sa haba ng aking paglilingkod sa Panginoon, more than, I think, 30 years na nasa paglilingkod na po ako. Ni minsan hindi niya ako ginutom. Dumating po sa akin mga matitindi, mga pagsubok sa akin buhay. I was stroke. Our house was burned. And yet, the Lord is with us. Sa mga bagay nito ay napakalalim na mga yugto ng buhay na sabihin kong madidilim. Hindi po ako deserving, so to speak. But at the end of the day, pinakita pa rin ng Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Lo and behold, ang lahat ng aming mga pangailangan tinugon niya. More than our imagine, our thinking, our understanding, He gave all our needs because He is a great God in our lives. Ito po yung aking mga bagay na nais ko pong i-share sa inyo. Instruction, teaching, and counsel by the Lord. Hindi po siya nagkulang isamang sandali at saglit sa aming buhay. At yan ay patutuhanan po ng aking mga anak, aking pamilya, mga kapatid, at lahat ng nakapaligid po sa amin. Panglima, counsel to rejoice in the Lord. Tatlong bagay po ang nais kong i-share sa inyo. To those who trust Him, sabi doon, the unfailing love surrounded Him. Sa lahat ng mga nagtiwala sa Diyos, yung kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw, nakapaikot, nakapaligid sa Kanya. Kaya sabi ng awit, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Pangalawa, to those who are righteous in living, rejoice and be glad in Him. Sa mga matutuwid na mga buhay, meron po tayong karapatan na magalak sa Kanya. The joy of the Lord, sabi ng Biblia, is my strength. Lakas na nagmumula sa Kanya. Kagalakan na nagmumula sa Kanya. Mga pagpapalo na nagmumula sa Kanya. Yung unspeakable joy na nagmumula sa Kanya. Mga bagay na hindi mo manawaan, bigla ka na lamang natutuwa sapagat yung pagpapala, yung Kanyang kamay, yung Kanyang pahid, yung Kanyang pagyakap, yung Kanyang pagtapik, yung kilos ng Banal na Espiritu, maramdaman mo na lamang. Doon sa mga panahon na ikaw malungkot, hindi mo manawa ng mga bagay sa iyong buhay. Ang Banal na Espiritu ay napapahayag. Anak, narito lang ako. Hindi kita pinabayaan. Hindi kita iniwan. Pangatlo, to those who are upright in heart, you can sing in the Lord with gladness. Sa mga matutuwid, ang buhay, sila nakakaawit sa Panginoon na may kagalakan. In conclusion, nais ko pong isa sa inyo, ang conclusion po ay makikita natin dito sa verse 12 po. Sabi ng verse 12 po, when I kept silent, kapag ako'y nanahimik, kapag hindi ko sinabi ng aking kasalanan sa iyo, kapag hindi ko pinahayag ang aking nagawang mga pagkakamali, sabi niya tatlong bagay, sabi niya, I groan all day long. Ako'y umiiyak, magdamag at maghapon. Pangalawa sabi niya rito, for day and night, your hands are so heavy on me. Sa araw at gabi yung kamay mo ay napakabigat para sa akin. Pangatlong bagay sabi niya rito, the strength was up in the heat of the summer. Ang aking lakas ay parang naubos sa init ng tag-araw. Kaya kapag hindi tayo nakahingi ng ating pangkapatawaran sa Panginoon, we are feel uncomfortable. And in the contrary, maramdaman mo na lamang kapag ikaw ay humingi na ng tawad. Yung kamay ng Panginoon. Yung kanyang yakap sa ating puso. Yung galaw sa ating buhay. Naroon. Counsel to rejoice in the Lord. Napaganda na sinabi ni Job.
sa Job 1:20. Alam po natin yung buhay na Job, wala na siguro pang higit pa sa pinagdaanan ni Job, so to speak. Sunod-sunod na mga pangyari na hindi ko na po isa-isahin, ngunit napakalalim mga kaganapan sa buhay sapagkat hindi lamang po buhay, kayamanan at ari-arian ang nawala, pati mahal sa buhay. Natira isang asawa na hindi pa man ng palataya. At sabi niya sa kanyang hinagpis, sa kanyang mga madilim na bahagi ng kanyang buhay, naked I come from my mother's womb. Naked I will depart. The Lord gave, and the Lord take it away. May the name of the Lord will be blessed. Ba't akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, ba't din naman akong babalik? Ang Diyos ang nagbigay, siya rin naman ang kumuha, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito po yung tunay na mga mananampalataya na hindi ginupo ng mga pagsubok, na hindi sumuko sa anumang hamon ng buhay. Sabi ni Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Kaya kapag naroon tayo sa Panginoon ay maaari natin purihin ang Panginoon sa anumang kalagayan, katulad ng sinabi natin kanina, regardless of the outcome. We are so blessed. Sabi ng Psalms 103 verse 1-2, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Inutusan niya yung kanyang kaluluwa na purihin ang dakilang Diyos. And forget not all His benefit. Napakarami pong mga benefit at privilege na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi ko na po ito babasahin pa. At dito po ako magwawakas isang napagandang pangusap sa Habakkuk 3:17. Nice ko pong basahin sa inyo. Sabi niya rito, though the fig tree does not bud, no grapes into the vine, olive crops fail, the fields produce no fruits, and there are no sheep in the pen, no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will joyful in God, my Savior. Sabi dito ni Habakkuk, mawala man lahat, magpupuri pa ako sa aking Diyos, na aking tagapagligtas. Saan kasundan nito, mga kapatid? Sa ating mga pinagdadaanan, hindi pa rin tayo marahil sanay. Gusto pa rin natin gumala. Gusto pa rin natin magliwaliw. Ibalik yung dati. Ngunit marami ng mga pagbabago, hindi na natin may babalik pa yung mga nakaraan, mga nawala na sa atin. But probably and hopefully, sa mga dati na panahon, sasamba pa rin tayo. Sapagkat sa Diyos, napakahalaga ng pagpupuri, pagsamba. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, alalahanin natin ng pagtitipan ng mga kapatiran, katulad ng ginawa ng iba na nakalin. Sa bagay ito, mga minamahal, magkita-kita tayo personal this coming 21 ng buwan na ito. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po. Saan mga aming pinagdadaanan ay mapalad pa rin po kami. Kami po yung mga survival ng dumaang salot. Nagpapasalamat kami sa pagkataglay pa rin namin ang aming mga buhay. Hindi mo kami pinakulang. Hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan. Ang iyong mga mata ay palagi nakatuon sa amin. At sa aming mga pagkakamali, dahil ng Diyos, napakabagal mo sa pagkagalit. Napakabilis mo sa pagpapatawad. At palagi mo nakikita, Panginoon, ng iyong mga anak, mga pangailangan po namin. Kung ang masamang ama ay nagbibigay ng mga mabubuting bagay, lalo na tigit ang aming Ama na nasa langit na nagbibigay ng lahat ng mga bagay na kailangan namin. Kaya naman po, dakilang Diyos, sa bagay ito, Happy Father's Day, ikaw ang aming Ama. Sa lahat ng aming mga kapatid, mga tatay, mga dakilang ama, mga magigiting na ama, inadalayan ko, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalaan niyo po sila. Marami po sa kanilang marahil ay nawalan ng trabaho, wala pong income, walang kita, walang sahod, walang sweldo. And yun, hindi mo sila pinabayaan. Lahat ng kanilang pangailangan, Panginoon, tinugin mo.
sa pagtumihipo ka ng iba't ibang kaparaanan, panahon at sandali upang ka ng pangailangan Diyos ay matulog. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa iyong karangalan, kapuri, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat sa pagpalain tayo ng dakilang Diyos. See you this coming 21.